Paano pinapalakas ng Diyos ang ating pananampalataya? Una, sa pamamagitan ng trials and hardships. Pangalawa, expectations of faith. Mag-e-expect ang Diyos sa iyo ng pagsunod sa mga imposibleng bagay na ipapagawa niya sa iyo. Sa New Testament ay mayroong more or less 1,050 na mga utos sa mga mananampalataya, at marami dito sa mga utos na ito ay parang unreasonable, ang ilan sa kanila inconvenient, at ang ilan ay napaka-imposibleng gawin. So kapag inuutusan tayo ng Diyos na gawin ang mga bagay na parang imposible, ay ano yung dapat nating tugon upang mapasahan ang pagsubok sa ating pananampalataya? Kailangan nating sumunod. Kailangan nating itanong sa sarili kung paniniwalaan ba natin ang Diyos o yung ating sarili. Paniniwalaan ba natin yung mga influencer sa social media o paniniwalaan natin ang Diyos? Kaibigan, ang dalangin ko ay ang sundin mo ang Diyos kahit ang pinapagawa niya sa iyo ay parang imposible o illogical. Halimbawa, pwedeng ang utos ng Diyos sa iyo ay huwag kang mag-alala sa kahit anong bagay. Alam mo, ang dami pa ring mananampalataya ang nahihirapan na sumunod dito. Minsan, kasama na ako dito sa nag-aalala. Pero kung patuloy tayong magpapakalugmok sa pag-aalala, ay hindi tayo lalago, kaibigan. O kaya pwedeng ang utos ay gawan mo ng kabutihan ng iyong kaaway. Grabe, kaibigan, nahihirapan ka ba rito? Parang imposible, di ba? Papatawarin mo yung taong nagkasala sa'yo kahit anong sama pa ng ginawa niya? O kaya naman ang utos ay pwedeng magpasalamat ka sa lahat ng bagay. Pero ang tanong, paano kung problematic ang isang sitwasyon? Magpapasalamat pa din ba ako sa Diyos? O kaibigan, bakit? Kasi sa tuwing merong inuutos ng Diyos sa akin at sa iyo na parang imposibleng gawin, ito ay isang pagsubok sa ating pananampalataya. Tinitignan ng Diyos kung susunod ka ba o hindi. Tinitignan ng Diyos kung magrereklamo ka ba o hindi. Tinitignan ng Diyos kung magtitiwala ka ba o mangangatwiran. Na-realize ko na isa pang mahirap na inuutos ng Diyos sa atin ay ang umamin tayo sa ating kasalanan sa ibang tao o sa kapatiran. Tendency natin kasi na itago yung ating maling nagawa. Kasi iniisip nating bababa ang tingin sa atin ng mga tao. Kaya tuloy sa halip na tayo ay gumaling, tayo ay mas lalong nababaon doon sa kasalanan na iyon. At lalong lumalaki ang ating pride. Kaya nga, sa tuwing may inuutos ang Diyos ay tanungin natin yung ating sarili. Pagtitiwalaan ko ba ang Diyos o pagtitiwalaan ko yung aking opinion? Na-realize ko, napakaraming character sa Bible ang sumunod sa Diyos kahit na ang pinapagawa niya ay imposible. Halimbawa, ang mga Israelita habang nasa disyerto sila ay nagpapadala ng mana sa kanila ang Diyos bilang kanilang pagkain araw-araw. Pero inutos ng Diyos na kukuha lang sila ng sapat na mana para sa isang araw. Ang ibig sabihin, sinasabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala, relax lang. Kung ano lang ang sapat sa isang araw, yun lang kunin ninyo. Huwag kayong mag-alala sa susunod na araw, akong bahala sa inyo. Basahin natin yung Exodus 16:4. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit, araw-araw. Palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Na-realize ko na maraming dahilan para sabihin natin na wala namang sense yung utos ng Diyos na yan at hindi dapat sundin. Kasi bakit hindi na lang mag-ipon ng tinapay ng pang-isang linggo? Tama ba? Bakit kailangan araw-araw pa? Lalabas pa, magpapagod pa. Bakit hindi na lang mag-ipon ng pang-isang linggo para mas convenient? Pangalawa, nakaka-save ng time pare-parehas. Masisave ang time ng Diyos. Tapos, masisave din yung aking time. Win-win solution, ika nga. Tapos, paano kung nagkasakit ako bukas? Paano ko lalabas? Paano ko kukuha ng tinapay? Paano kung nakagat ako ng ahas? O kaya nadapa ako, tumama yung ulo ko sa bato at hindi na ako makalabas ng bahay. At least man lang kahit 2 araw na advance, pwede na. Pero alam mo kaibigan, mas importante sa Diyos ang development ng iyong faith kaysa sa convenience mo. At alam mo, para sa pananaw ng Diyos, hindi importante na magkaroon ng sense ang utos niya sa iyo at sa akin. Ang importante ay ang masubukan niya kung susunod ka at magtitiwala kahit na walang sense. Parang sinasabi ng Diyos, sundin mo ako kahit imposible sa tingin mo. Dahil gusto ko lumago ang pananampalataya mo.
Kaya kaibigan, hindi ko alam kung anong inuutos sa'yo ng Diyos na parang imposible at walang sense. Pero simulan mong sumunod. Bakit? Dahil ito ang magpapalago ng iyong pananampalataya. Alam mo po si Abraham, naalala mo ba yung kanyang istorya? 75 years old siya noon. At marahil, maaaring pa-retire na siya. Kaya lang, eto ang Diyos, dumating. Tinawag siya. At sabi, dadaling kita doon sa isang lugar. Nasasabihin ko sa iyo at maaaring tinatanong ni Abraham, saan po yung lugar na yun, Lord? Sasabihin ko sa iyo, relax ka lang. Paano ako makakapunta doon, Lord? Ituturo ko sa iyo, akong bahala. Paano ko malalaman kung naroon na ako? Sasabihin ko sa iyo pag naroon ka na. Alam mo, kaibigan, malamang kung ako yun, ay sasabihin ko, ang hirap naman. Hindi ko alam kung saan mo ako papupuntahin, Lord. Pero kung papakita mo sa akin sa mapa, susunod ako. Grabe, mali kaibigan? Misa inisip natin, to see is to believe. No, ang sinasabi ng Diyos, you believe and you will see. Ang pananampalataya ay laging merong risk. Ang pananampalataya ay sumusunod kahit merong panganib. Tandaan mo ito kaibigan, mas interesado ang Diyos sa paglago ng iyong pananampalataya kaysa sa maging komportable ka. Kaya nga ang Diyos ay nalugod kay Abraham. Sabi sa mga Hebreo 11:8, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaibigan, saan ka pinapapunta ng Diyos? Ano yung pinapagawa niya sa iyo? Paano mo ipapakita sa kanya ang iyong pagtitiwala na gaya ni Abraham? Tapos ito pa, may isa pa, si Noah. Isang araw kinausap ng Diyos si Noah at meron itong pinapagawa na imposibleng gawin. Ang gumawa ng isang malaking barko. Now, tandaan natin ito. Si Noah ay nakatira sa disyerto. Sabi ng Diyos, gumawa ka ng malaking barko dahil magkakaroon ng malaking baha. Kaya lang, ito yung problema. Dahil kahit isang beses ay hindi pa umuulan noon. Tapos sasabihin ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng barko dahil uulan. Kung ikaw yon kaibigan, gagawin mo ba yung barko? Kahit hindi ka pa nakakita ng ulan? Kahit hindi ka pa nakakita ng baha dahil lang sa sinabi ng Diyos? Malamang, hindi. Pero tingnan mo ito, sabi ng Bible patungkol kay Noah. Hebreo 11:7, dahil sa pananampalataya, again, sabi dyan, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaibigan, gusto mo bang maibilang bilang matuwid ng Diyos o righteous? Kailangan mo ipakita sa Diyos ang iyong pananampalataya. Kaibigan, sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng trials at hardships. Pero sinusubok din niya ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagawa sa atin ng isang bagay na walang sense o parang imposible at ine-expect niya na tayo ay susunod. Kaya kaibigan, hindi ka lang magagalak kung dumadaan ka sa pagsubok. Kung hindi, susunod ka rin sa inuutos sa iyo ng Diyos kahit na parang imposible. Ang attitude dapat ay kapag sinabi ng Diyos, gagawin ko. Kaya naiintindihan ko o hindi, gagawin ko. Kaya may sense o wala, gagawin ko. Kasi alam ko na ang Diyos ang nagpapagawa sa akin nito. Kaibigan, ito yung pagsubok sa ating pananampalataya. Kaya kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. Sumusunod ka ba agad sa Diyos kung meron siyang pinapagawa sa iyo? O susunod ka lang ba pag convenient ang inuutos sa iyo? Kaibigan, ang dalangin ko ay lumago ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng iyong pagsunod ng walang kondisyon. Kasama na dito ang utos niya na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sabi ni Douglas Gresham, stop talking about God's love. Stop studying about God's love. Just get out there and do Christianity. Kaibigan, may mga taong parang imposibleng mahalin. Pero inuutos sa iyo ng Diyos na mahalin mo. Alam mo, kailangan mo pa ding mahalin ang taong yan bilang pagsunod sa Diyos. Sabi sa Galatians 6:10, kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Now, tingnan mo, sabi dyan, lahat ng tao, hindi lang yung mga
kapatiran, o hindi lang yung mga nakagawa sa'yo ng mabubuti, kung hindi pati na rin yung mga masasama na naka-offend sa'yo. Na-realize ko na ang taong may totoong tapat na pananampalataya sa Diyos ay magbubunga ito sa kanya ng paggawa ng mabuti. Magbubunga ito ng pagmamahal sa iba. Kasi naniniwala siya na pinakitaan siya ng kabutihan ng Diyos upang siya din ay magpakita ng kabutihan sa iba. May nagsabi, people are unreasonable, illogical, and self-centered. Love them anyway. If you do good, people will accuse you of selfish, ulterior motives. Do good anyway. If you are successful, you will win false friends and true enemies. Succeed anyway. The good you do today will be forgotten tomorrow. Do good anyway. Honesty and frankness make you vulnerable. Be honest and frank anyway. The biggest people with the biggest ideas can be shut down by the smallest people with the smallest minds. Think big anyway. People favor underdogs but follow only top dogs. Fight for the underdog anyway. What you spend years building may be destroyed overnight. Build anyway. People really need help but many attack you if you help them. Help people anyway. Give the world the best you've got and you'll get kicked in the teeth. Give the world the best you've got anyway. Kaibigan, gawin mo ang pagmamahal at kabutihan sa kapwa kahit pa hindi nila ito suklian ng kabutihan. Bakit? Dahil nagtitiwala ka sa Diyos na ang pagmamahal niya sa iyo ay hindi nakabase sa iyong performance. At pag ginawa mo ito ay lalago ang iyong pananampalataya at mapapasahan mo ang kanyang pagsubok. Si Dr. David Seamands ay nagkwento tungkol sa isang babae na pinayuhan niya noon sa college. Nagdusa ang babaeng ito sa iba't ibang klaseng pang-aabuso sa kanilang tahanan. Psychological, sexual at physical abuse. Yung mismong bahay na dapat sana ay magpo-protect sa kanya at mangangalaga ay siya pang naging isang pinaka-nakakatakot na lugar para sa kanya. Sabi ni Dr. David, maraming beses ko na kinounsel ang babae na ito. At sa huling pagkakataon ay sabi niya, ready na siya na manalangin para sa kanyang emotional healing sa nakaraan. Pero habang nananalangin sila ay biglang sumigaw ng malakas yung babae. Sobrang lakas na narinig ng mga tao, pati na yung mga nasa labas. Tinanong ni Dr. David yung babae, bakit ka sumigaw? Sabi niya, hindi ko sila ma-give up, Doc. Sabi ni Dr. David, bakit? Ano yung hindi mo kayang i-give up? Yung aking mga hinanakit at sama ng loob, hindi ko pwedeng pakawalan, Doc. Sabi ni Dr. David, bakit naman? Kasi ito na lang mga hinanakit ko at sama ng loob ang meron ako sa buhay. Muli sila nag-counsel, kaya lang sa pangatlong pagkakataon ay hindi na bumalik yung babae. Maraming taon na lumipas pagkatapos mag-preach ni Dr. David ay lumapit sa kanya ang babae. Sabi niya, Doc, naalala mo ba ako? Sabi ni Dr. David, sorry pero hindi na kita maalala. Doc, ako yung babae na kinakounsel mo pero sumigaw ako habang tayo ay nananalangin. Alam mo, naalala ni Dr. David yung babae. At yung babae ay nagsimulan lumuha. Sabi niya, nakadalawang divorce na po ako. At isang nervous breakdown. Tapos sabi niya, dapat pala ay sinuko ko na yung aking hinanakit at sama ng loob noon. Tapos noon ay umalis na siya at hindi na muling bumalik. Alam mo, sabi ni Dr. David, may mga pagkakataon na tinatanong niya yung kanyang mga pasyente, sinasabi niya, gusto mo bang maging tama o gusto mong gumaling? Gusto mo bang ipilit na tama ka, ipaglaban mo ang iyong pride at sama ng loob o mas gusto mong gumaling? Gusto mo bang hawakan ang mga bagay na yan na nakakasira sa iyo o gusto mong gumaling? Kaibigan, hindi ko alam kung ano ang gusto ng Diyos na i-give up mo o sundin. Pero ang tanong, gusto mo ba maging tama sa sarili mong paningin o gumaling sa pamamagitan ng pagsunod mo at pagtitiwala sa Diyos? Kaibigan, ito ay choice mo. Kaya piliin mo ang tama. Maging matalino ka sa pagpipili mo kasi ito ang magdidikta kung ano magiging future mo. Dalangin ko na piliin mo ang paggaling at paglago sa pamamagitan ng pagsunod sa mga imposibleng ipapagawa ng Diyos sa iyo.